Naranasan mo na ba na parang hindi ka umuusad sa buhay? Na parang may hindi nakikitang tanikala na humahadlang sa'yo na sumulong, maging mas malakas at mas kumpiyansa sa sarili? Kadalasang, ang mga tanikalang ito ay ang ating sariling mga gawi na minsan ay hindi na natin namamalayan. Ngayon, pag-uusapan natin hindi lang ang basta masasamang gawi. Titingnan natin ang mga ito sa pananaw ng Stoicismo, isang sinaunang pilosopiya na nagtuturo sa atin ng lakas, kapanatagan at kontrol sa sarili nating buhay. Aalamin natin ang 10 gawi na nagpapahina sa atin. At ang mas mahalaga, malalaman natin kung paano agad-agad tanggalin ang mga ito sa ating buhay gamit ang karunungan ni Marcus Aurelius, Seneca at Epictetus. Bago tayo magpatuloy, linawin natin, ang stoicismo ay hindi tungkol sa pagiging bato or pagpigil sa ating emosyon. Hindi ganoon ang ibig sabihin nito. Ito ay isang praktikal na pilosopiya para sa pang-araw-araw na buhay. Naniniwala ang mga Stoic na hindi natin kayang kontrolin ang mga panlabas na pangyayari, ngunit palagi natin kayang kontrolin ang ating reaksyon sa mga ito. At doon, nakasalalay ang tunay na lakas. Ang pilosopiyang ito ay parang isang operating system para sa ating isip na tumutulong sa atin na harapin ang kaguluhan ng modernong mundo. Kaya naman, talakayin natin ang una at marahil pinakakaraniwan na tanikala ng kahinaan, ang ugali ng pagrereklamo. Sa unang tingin, tila ba ito'y walang masama? Nagrereklamo tayo tungkol sa panahon, sa mabagal na internet, sa boss, o sa maingay na kapitbahay. Naging parang isang ritual na panlipunan na ito. Isang paraan para mapanatili ang usapan. Ang hirap ng araw ngayon, ano? Ngunit ano nga ba talaga ang nasa likod ng mga salitang ito? Ang bawat reklamo, kahit gaano kaliit, ay pahayag ng sariling kawalan ng kapangyarihan. Kapag nagrereklamo ka, parang ibinibigay mo ang kontrol sa iyong estado sa mga panlabas na pangyayari. Nagiging biktima ka. Masama ang loob ko dahil umuulan. Nasira ang araw ko dahil may nagsabi sa akin ng masamang salita. Kusang loob mong ipinapasa ang remote control ng iyong buhay. Ibang-iba ang pananaw ng mga Stoic dito. Si Marcus Aurelius, ang emperador pilosopo, ay sumulat sa kanyang talaarawan. Piliin mong huwag masaktan at hindi ka masasaktan. Pag-isipan mo ito. Hindi ito panawagan upang pigilin ang damdamin. Ito ay panawagan upang maunawaan na may espasyo sa pagitan ng isang pangyayari at ng iyong reaksyon dito. At sa espasyong iyon, naroon ang iyong kapangyarihan. Sa halip na aksayahin ang enerhiya sa pagrereklamo, tinatanong ng isang stoic ang sarili, ano ang magagawa ko rito? Hindi mo mababago ang panahon. Magdala ng payong o mag-enjoy sa ginhawa ng bahay. Binigyan ka ng boss ng mahirap na gawain. Sa halip na magreklamo, hatiin ito sa maliliit na hakbang. Ang reklamo ay nakatuon sa problema. Ang pananaw ng Stoic sa solusyon. Huwag nang maging isang pasibong tagamasid ng iyong buhay. Maging isang aktibong may akda nito. Ito ang una at pinakamahalagang hakbang upang makamit ang panloob na lakas. Sige, dumako tayo sa susunod. Ang susunod na kaugalian na umaubos ng ating lakas ay ang patuloy na pag-aalala tungkol sa hinaharap. Tayo ay parang mga direktor ng sarili nating disaster movie sa ating isip. Paulit-ulit nating binubuo sa ating isip ang pinakamasasamang sitwasyon na sa 99% ng pagkakataon ay hindi naman talaga nagkakatotoo. Paano kung hindi ako pumasa sa interview? Paano kung magkasakit ako? Paano kung masama ang isipin nila sa akin? Ang walang katapusang panloob na usapan na ito ay hindi lang basta ingay sa background. Ito ay isang mental na vampira. Ninanakaw nito ang iyong lakas, ang iyong konsentrasyon,
at ang iyong kasiyahan sa kasalukuyang sandali. Ang pag-aalala sa hinaharap ay parang pagbabayad ng interes sa utang na maaaring hindi mo naman kailanman inutang. Dito naman, iniaalok sa atin ng mga Stoics ang isa sa kanilang pinakamabisang kasangkapan. Ito ang dichotomy of control. Mukhang komplikado, pero ang pinakaideya ay napakasimple lang. Hatiin mo ang lahat ng nasa buhay mo sa dalawang kolum. Sa unang kolum, isulat ang mga bagay na lubusan mong kayang kontrolin. Sa pangalawa naman, ang mga bagay na wala ka talagang kontrol. Halimbawa, hindi mo kayang kontrolin ang traffic sa kalsada, pero kaya mong kontrolin ang oras ng iyong pag-alis. Hindi mo kayang kontrolin ang desisyon ng iyong boss tungkol sa promotion, pero kaya mong kontrolin ang kalidad ng iyong trabaho at ang iyong paghahanda. Tinuturo sa atin ng Stoicism na ituon ang 100% ng ating atensyon at lakas sa unang kolum lamang. Ang pangalawa, tanggapin na lang tulad ng panahon sa labas. Sa sandaling maunawaan at maisabuhay mo ang kasanayang ito, mararamdaman mo ang napakalaking ginhawa, mapapawi ang iyong pagkabalisa at ang iyong isip ay magiging malinaw at nakatuon. Ngayon, pag-usapan natin ang isang ugali na sa digital na panahon natin ay tila naging isang malawakang suliranin. Ito ay ang patuloy na paghahabol sa pagkilala ng ibang tao. Sinasukat natin ang ating halaga base sa likes, bilang ng followers, at mga papuri mula sa iba. Gumugugol tayo ng oras sa pagpili ng perpektong litrato. Sinisigurado ang bawat salita sa mensahe dahil sa takot na baka may masabi tayong mali. Nagiging parang mga hunyango tayo, nagbabago ng kulay depende sa kung sino ang nakatingin sa atin. Ngunit ang paghahabol na ito sa pagkilala ay isang mapanganib na daan patungo sa kahinaan. Bakit? Dahil kusang loob ninyong ibinibigay ang kapangyarihan sa inyong sariling pagtingin sa ibang tao. Ang inyong pakiramdam ay nagiging pabago-bago, tumataas at bumababa dahil lang sa isang random na komento o isang masamang tingin. Hindi na kayo ang kapitan ng inyong sariling barko. Nagiging isang piraso lang kayo ng kahoy na tinatangay ng agos ng opinyon ng iba. Ginagawa kayo nitong mahina at nakadepende. Ang pananaw ng stoicismo ay radikal na magkaiba. Ang isang stoic ay naghahanap ng pagkilala mula lamang sa isang tao, ang sarili niya. Itinayo niya ang kanyang pagpapahalaga sa sarili, hindi sa panlabas na kinang, kundi sa panloob na pundasyon at katatagan, ang kanyang mga prinsipyo at kabutihan. Gaya ng sinabi ni Seneca, mas mainam na maging karapat-dapat sa papuri kahit hindi mo ito matanggap, kaysa matanggap ito nang hindi ka naman karapat-dapat. Ang mahalaga ay hindi kung pinupuri ka, kundi kung karapat-dapat ka ba sa papuring iyon. Simulan mong isabuhay ito ngayon din. Bago ka gumawa ng desisyon, tanungin ang sarili, hindi kung ano ang iisipin ng iba sa akin, kundi naayon ba ito sa aking mga pinahahalagahan? Kapag huminto ka na sa paghahanap ng palakpak mula sa labas at nagsimula ng makinig sa iyong panloob na kompas, makakamit mo ang hindi ka panipaniwalang kalayaan at lakas. Ngayon, dumako tayo sa usapin ng emosyon o mas tumpak ang ating ugaling agad na tumugon dito. Isipin ang sitwasyon, may bumangga o sumingit sa iyo sa daan. Ano ang una at automatikong reaksyon mo? Malamang, bigla ang galit, ang pagnanais na bumusina o sumigaw ng kung ano. O kaya naman, nagbitiw ang kasamahan mo sa trabaho ng isang mapanuksong komento. At heto, buong araw mo nang iniisip yon, nakakaramdam ng hinanakit at inis. Ang ganitong mapusok na pagtugon sa panlabas na panggagalingan ng inis ay isang tanda ng kahinaan. Ibig sabihin, sinumang tao o anumang pangyayari ay kayang hilahin ng iyong mga pisi at kontrolin
ang iyong pakiramdam. Nagiging parang papet ka sa kamay ng mga pangyayari. Hindi mo kontrolado ang iyong emosyon. Sila ang kumokontrol sa iyo. Kung gayon, ano ang iminumungkahi ng mga Stoics? Binibigyang diin nila ang kahalagahan ng pagtigil sandali, ang pause. Itinuro ni Epictetus na sa pagitan ng isang pangyayari at ng ating reaksyon dito, palaging may maikling sandali. Ito ang espasyo kung saan tayo pwedeng pumili at sa espasyong ito, nakasalalay ang ating kalayaan at lakas. Sa sandaling iyon, maaari tayong sumunod sa automatiko at likas na reaksyon ng isang hayop o gumawa ng isang sinadyang pagpili. Kapag nararamdaman mong nilalamon ka ng galit o hinanakit, huminto ka lang, huminga ng malalim, tanungin ang sarili, talaga bang ang pangyayaring ito ay sulit para mawala ang kapayapaan ng aking isip? Makakatulong ba ang aking galit na reaksyon para masolusyonan ang problema? Sa karamihan ng pagkakataon, ang sagot ay hindi. Sa pag-aaral na lumikha ng pause na ito, hindi ka na magiging alipin ng iyong emosyon. Sisimulan mong piliin ang iyong mga reaksyon at kung gayon, pati na rin ang iyong pakiramdam. At ito ang tunay na superpower. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa ginhawa. Ang ating modernong lipunan ay labis na nahuhumaling dito. Nagsisikap tayong iwasan kahit ang pinakamaliit na abala. Kapag masyadong malamig, bubuksan ng heater. Kapag masyadong mainit, aircon agad. Dapat mabilis ang pagkain, madaling intindihin ang impormasyon at ang daan, laging ang pinakamaikli. Nakatira tayo sa isang greenhouse at ito ang dahilan kung bakit tayo nagiging lubos na marupok. Ang patuloy na pamumuhay sa comfort zone ay parang buhay na walang ehersisyo. Ang mga kalamnan ay nanghihina, bumababa ang tibay ng katawan. Ganoon din, nanghihina ang ating lakas ng loob, ang kakayahan nating harapin ang mga pagsubok. Kapag di maiwasang humarap tayo sa mga tunay na problema sa buhay, tulad ng sakit, pagkawala ng trabaho, o salungatan, wala tayong kahandaan. Bumibigay tayo dahil sanay tayo sa mga kondisyong laging maginhawa. Lubos na nauunawaan ito ng mga Stoic. Kaya naman, isinagawa nila ang tinatawag na voluntaryong pagharap sa kakulangan sa ginhawa. Hindi ito isang uri ng masokismo, kundi isang pag-iensayo ng espiritu. Si Seneca, isa sa pinakamayayamang tao sa Roma, ay paminsan-minsang nagsusuot ng simpleng damit, kumakain ng pinakasimpleng pagkain, at natutulog sa matigas na sahig. Bakit? Upang ipaalala sa kanyang sarili na kaya niyang tiisin ang kahirapan. Upang maunawaan na para maging masaya, mas kaunti lang pala ang kailangan kaysa sa iniisip natin. Hindi mo kailangang matulog sa sahig. Ngunit, maaari kang magsimula sa maliliit na bagay. Subukan mong maligo ng malamig na tubig. Maglakad sa halip na sumakay ng taxi. Isang araw, iwasan muna ang asukal o social media. Ang bawat maliit at sinasadyang kakulangan sa ginhawa ay parang isang push-up para sa iyong lakas ng loob. Pinatatatag mo ang iyong espiritu at pinapatunayan sa sarili mo na mas malakas ka kaysa sa iyong pagnanais ng ginhawa. Isa pang ugali na bumibihag sa atin sa sarili nating pag-iisip ay ang pagkabuhay sa nakaraan. Paulit-ulit nating binabalik-balikan sa ating isipan ang mga lumang pagkakamali, sama ng loob, at mga pagkakataong nasayang. Mga tanong na tulad ng, kung sana iba ang ginawa ko noon, bakit niya ako ginanon? O, paano ko nagawang maging ganoon katanga? Ang pamumuhay sa nakaraan ay parang pagmamaneho ng nakatingin lang sa rearview mirror. Hindi mo makikita ang daan sa harap. Malaki ang posibilidad na masira ka at hindi ka makakarating sa iyong patutunguhan. Ang bigat ng nakaraan sa iyong isipan ay nakakapagod at nakakapanghina. Inuubos nito ang iyong lakas
para sa kasalukuyan at pinipigilan kang makabuo ng magandang kinabukasan. Para kang nagdadala ng mabigat na bag na puno ng bato na sa bawat hakbang ay lalong bumibigat. Ang mga Stoic ay mayroong matinding solusyon para sa ugaling ito. Ito ang kilalang prinsipyo ng memento mori, ang pag-alala sa kamatayan. Sa unang tingin, tila nakakatakot o malungkot pakinggan, ngunit sa totoo lang, isa ito sa mga pinaka nakakapagbigay buhay na prinsipyo. Ang pagkaunawa na limitado lang ang ating panahon dito sa mundo ang nagtutulak sa atin na pahalagahan ang tanging tunay na pag-aari natin, ang kasalukuyang sandali. Wala na ang nakaraan, hindi na ito mababago. Ang kinabukasan ay hindi pa dumarating at hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Ang tanging tunay na realidad ay ang dito at ngayon o ang kasalukuyang sandali. Tanungin ang sarili, may naitutulong ba sa akin ang pagbalik-balikan ang lumang sakit o sama ng loob na ito sa kasalukuyan? Malinaw ang sagot. Sa halip na patuloy na balikan ang nakaraan, ituon ang iyong lakas sa kung ano ang magagawa mo sa mismong sandali na ito. Matuto mula sa pagkakamali at pagkatapos ay palayain na ito. Patawarin ang mga nakasakit sa iyo, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mo, upang maibsan ang bigat na iyong dinadala. Pag-usapan natin ang isang ugali na marahil ay pamilyar sa halos lahat ng tao. Ito ang pagpapabukas-bukas ng gawain o sa madaling salita, prokrastinasyon. Alam natin na kailangan nating tawagan ang isang mahalagang tao, simula ng isang proyekto o mag-ehersisyo. Pero imbis na gawin ang mga ito, maghapon tayong nagbabrowse sa social media, nanonood ng series o gumagawa ng mga walang kabuluhang bagay. Sinasabi natin sa sarili, bukas ko nasisimulan. Pero ang bukas ay tila hindi dumarating. Mahalagang maunawaan na ang prokrastinasyon ay bihirang dulot ng katamaran. Kadalasan, ang ugat nito ay takot. Takot na mabigo. Paano kung hindi ko magawa? Takot sa pagpuna. Paano kung husgahan ako? O kaya, takot sa napakaraming gawain na tila hindi matatapos. Kapag ipinagpaliban natin ang isang bagay, nakakaramdam tayo ng agarang ginhawa mula sa takot na iyon. Ngunit sa katagalan, pinapalala lamang nito ang ating pagkabalisa at pagkakonsensya. Ang stoic na pamamaraan sa problemang ito ay ang pagtutok sa proseso at hindi sa resulta. Patuloy na ipinapaalala ni Emperor Marcus Aurelius sa kanyang sarili, gawin mo ang dapat gawin at mangyari ang mangyayari. Huwag mong isipin kung gaano kalaki ang iyong layunin. Huwag mong alalahanin kung paano ito huhusgahan ng iba. Tanungin mo lang ang iyong sarili, ano ang pinakamaliit na hakbang na maaari kong gawin ngayon? Hindi sumulat ng libro, kundi sumulat ng isang pangungusap. Hindi magpapayat o magpalakas, kundi gumawa ng 10 squat. Sa pamamagitan ng paghahati ng isang malaki at nakakatakot na gawain sa maliliit at kayang-kayang hakbang, aalisin mo ang takot at pagtutol. Tinuro ng mga Stoic na ang 1,000 milyang paglalakbay ay nagsisimula sa isang hakbang. Huwag kang maghintay ng inspirasyon o ng perpektong sandali. Gawin mo lang ang isang hakbang na iyon. At pagkatapos, isa pa. Ngayon, pag-usapan natin ang mga salita. O mas tiyak, ang ugali nating basta na lang itapon at sayangin ang mga ito. Madalas, nasasangkot tayo sa mga tsismisan, walang kwentang usapan, at walang katapusang pagtatalo online. Pinag-uusapan natin ang buhay ng iba, pinupuna ang mga desisyong hindi naman natin kayang baguhin, at paulit-ulit na lang ang mga usapang walang patutunguhan. Parang ito ay isang simpleng paraan lang daw para pampalipas oras. Pero sa totoo, hindi lang oras ang pinapatay natin. May mas mahalaga tayong sinasayang. Bawat paglahok mo sa chismis o negatibong usapan, dinudumihan mo ang sarili mong pag-iisip. Pinapapasok mo rito
ang mga negatibong enerhiya, inggit at panghuhusga ng iba. Para kang kusang loob na kumakain sa tambakan ng basura. Bukod pa riyan, napakalaki nitong pag-aksaya ng pinakamahalaga mong enerhiya, ang iyong mental na lakas. Enerhiyang maaari mong ilaan sa pag-aaral, pagiging malikhain, o paglutas ng sarili mong mga problema. Ang mga Stoic, lalo na si Epictetus, ay lubos na pinahahalagahan ang pagtitipid sa paggamit ng mga salita. Ang kanyang bantog na payo ay magsalita lang tungkol sa mahalaga o manahimik. Hindi ito nangangahulugan na maging isang masungit na taong tahimik. Ang ibig sabihin, ang iyong mga salita ay dapat may bigat at may layunin. Bago ka magbitaw ng salita, tanungin ang sarili, paiigtingin ba nito ang usapan? Magdadala ba ito ng pakinabang sa akin o sa aking kausap? Nagdadala ba ako ng kabutihan or pagkasira sa pamamagitan nito? Simulan mong sanayin ang tinatawag na malay na pananalita. Iwasan ang mga grupong puro tsismis ang bukang bibig. Kung madala ka sa ganitong usapan, magalang na ilihis ang paksa o manahimik na lang. Magugulat ka sa dami ng oras na mailalaan mo para sa sarili at sa linaw ng iyong pag-iisip na makakamtan. Ang iyong mga salita ay isang malakas na kasangkapan. Gamitin ito para makabuo ng tulay, hindi para humukay ng bangin. Pag-usapan natin ang isa sa pinakanakapaparalisang takot, ang takot na mabigo. Ilang henyong ideya ang hindi kailanman nais sa katuparan. Ilang talento ang nanatili sa dilim. Ilang tao ang nabuhay nang hindi man lang sumubok abutin ang kanilang mga pangarap. Lahat ito dahil sa nakasanayang takot na matalo o mabigo. Lubha tayong natatakot madapa, kaya mas pinipili nating huwag na lang lumakad sa daan. Ang takot na ito ang nagpapakulong sa atin sa isang hawla ng pagiging ordinaryo. Pinipili natin ang ligtas na trabahong hindi naman natin gusto, nananatili sa matatag ngunit hindi masayang relasyon, at iniiwasan ang anumang panganib. Sa tingin natin, sa ganitong paraan ay pinoprotektahan natin ang ating sarili. Ngunit sa totoo lang, ipinagkakait natin sa ating sarili ang pinakamahalaga, ang paglago. Dahil ang paglago ay posible lamang kung may panganib, kung may posibilidad na mabigo. Iminungkahi ng mga Stoics na baligtarin natin ang pananaw sa pagkabigo. Para sa kanila, ang hadlang ay hindi katapusan ng daan. Ang hadlang mismo ang daan. Malinaw na sinabi ito ni Marcus Aurelius. Ang hadlang sa isang kilos ay siyang nagpapahusay sa kilos. Ang humaharang sa daan ay siyang nagiging daan. Ano ang ibig sabihin nito? Anumang pagkabigo, anumang pagsubok ay hindi dahilan para mawalan ng pag-asa. Ito ay pagkakataon para magsanay. Bumagsak ang proyekto? Magaling. Ngayon alam mo na kung anong mga pagkakamali ang hindi na dapat ulitin. Nakatanggap ng pagtanggi? Napakabuti. Ito ay pagkakataon para linangin ang pagtitiyaga at tataglaban sa kritisismo. May kinaharap na problema? Kahanga-hanga. Ito ay isang palaisipan para sa iyong isip. Ang pagkabigo ay hindi hatol. Ito ay pagtanggap lang ng feedback mula sa realidad. Ito ang pinakamahalagang guro. Kapag sinimulan mong tingnan ang mga pagsubok hindi bilang hadlang, kundi bilang mga ehersisyo para sa iyong espiritu, ang takot na mabigo ay mawawala na lamang. At narito na ang pinakatusong ugali dahil kadalasan hindi ito napapansin. Ang gawin ng pamumuhay ng parang naka-autoplot. Gumising, uminom ng kape, pumunta sa trabaho sa iisang ruta, gumawa ng mga pangkaraniwang gawain, umuwi, manood ng serye, matulog. Ganoon na lang, paulit-ulit araw-araw, linggo-linggo. Ang mga araw ay nagiging isang tuloy-tuloy at abuhing daloy at hindi na natin namamalayan kung paano lumilipas ang buhay. Ang pamumuhay na parang naka-autoplot ay isang uri ng pagtulog ng isip.
Ang reaksyon natin sa mga pangyayari at ang mga desisyon natin ay ayon lang sa nakasanayan nang hindi natin tinatanong ang ating sarili ng mahahalagang katanungan. Patungo ba ako sa tamang landas? Masaya ba ako? Nagiging mas mabuti ba akong tao? Maaari tayong mamuhay ng ganoon sa loob ng maraming dekada at pagkatapos, isang araw, magising at may pagkabigla na mapagtanto na sa buong panahong iyon, iba ang may hawak ng timon at hindi tayo. Ang stoicismo, sa pinakadiwa nito, ay pilosopiya ng kamalayan. Ito ay isang panawagan na gumising at hawakan ang manibela ng sariling buhay. Isa sa mga pangunahing gawi para sa mga Stoiko ay ang pagmumuni-muni sa gabi. Si Seneca, tuwing gabi bago matulog, ay tinatanong ang sarili ng tatlong tanong. Anong kahinaan ko ang aking nalampasan ngayon? Ano ang ginawa kong tama? Ano ang maaari kong gawing mas mahusay? Hindi ito paghuhukay sa sarili at hindi rin paninisi sa sarili. Ito ay isang matapat at mahinahong pagsusuri ng iyong araw. Ang simpleng gawaing ito ang magtatanggal sa iyo sa autoplot mode ng pamumuhay. Pinipilit ka nitong suriin ang iyong mga ginawa, mapansin ang iyong mga gawi, at sadyang itama ang iyong direksyon. Simulan mo na itong gawin ngayong gabi. Maglaan ka lang ng 5 minuto para pagnilayan ang lumipas na araw. At heto na ang malaking twist. Lahat ng don ugaling ito, mula sa pagrereklamo hanggang sa pamumuhay ng walang direksyon, ay parang mga rayo ng gulong na nagtatagpo sa iisang sentro. Sa isang pangunahing pagkakamali na siyang inilalantad ng Stoicism. Ang pagkakamaling ito ay ang maling pagkaunawa sa kung ano talaga ang mahalaga sa atin. Mali nating iniisip na ang ating kaligayahan ay nakadepende sa panlabas na bagay, sa pera, estado, opinyon ng iba, o kaginhawaan. At kapag hindi natin ito nakukuha, tayo ay humihina, nagrereklamo, nag-aalala, nagagalit. Ngunit sinasabi sa atin ng mga Stoic, ang tanging tunay na halaga ay ang kabutihan. Ibig sabihin, ang iyong karakter, ang iyong mga desisyon, ang iyong mga reaksyon. Ito ang tanging bagay na hindi kailanman maaagaw ng kahit sino mula sa iyo. Kapag naunawaan mo ito, ang panlablabas na pangyayari ay nawawala ng kapangyarihan sa iyo. Ang kabiguan ay nagiging aral. Ang insulto ay pagsubok sa iyong kapanatagan. Ang discomfort ay pagsasanay. Titigil ka sa pagiging papet sa kamay ng tadhana at magiging amo ng sarili mong isip. Ang pag-alis sa mga ugaling ito ay hindi isang bisesang gawain. Ito ay pang-araw-araw na pagsasanay, isang sadyang pagpili para sa lakas at hindi sa kahinaan. Ito ay isang landas na nagpapabago sa kaguluhan ng buhay tungo sa isang maayos na sayaw. Salamat sa panunood ng video na ito hanggang sa huli. Kung napaisip ka nito, suportahan ito sa pamamagitan ng like at mag-subscribe sa channel para hindi mo mapalampas ang mga bagong aral ng karunungan. Ngayon, may tanong ako para sa iyo. Alin sa denong ugaling ito ang pinaka nagpakita sa iyong sarili? At anong stoic na pamamaraan ang susubukan mong gamitin ngayon din? Isulat sa comments. Pag-usapan natin ito ng sama-sama.